Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon para sa programang Move Beyond for Service and Excellence, mass oath-taking ceremony for newly promoted teachers and school heads under the expanded career progression for Bulacan and Pampanga clusters. Sa ngalan po ng Lalawigan ng Bulacan, maraming salamat po sa karangalang makapiling ang ating minamahal na Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Mr. President. Kasama po niya ang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Sani Angara. Mahal na Pangulo, mahal na kalihim, again, maligayang pagdating sa lalawigan ng Bulacan. Thank you very much. Sa lahat po ng ating mga naglilingkod, nakasama natin sa paglilingkod, kasama po natin, isang magandang umaga po sa kaling lahat, sa lahat po ng ating mga guro na nagkaroon po ng magandang pagkilala ngayong araw na ito. Congratulations! Maraming salamat po. Kanina nga po, sinabi ko sa mahal na Pangulo, napakaganda ng ginawang ito sapagkat binigyan po ng mataas na pagkilala ang ating mga guro. At last, hindi po ba? Na-promote kayo. Ayan po, kaya bigyan po natin muli ng malakas na palakpak ang ating mahal na Pangulo. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad sa edukasyon ng kabataang Pilipino. Sa ilalim po ng inyong administrasyon, tayo ay full support sa mahalagang kakbang tulad ng pagpapalakas ng curriculum, integration ng technology sa mga paaralan, pagpapalawak ng school infra at classroom construction, at pagbibigay diin sa professional development ng ating mga guro. Sa ating mga guro, ang inyong promotion sa ilalim ng expanded career progression system ng DepEd ay patunay na kahusayan, dedikasyon, pagpupunyagi laging may nakaraang gantimpala. At sa mga proyektong ipinagkatiwala ng pamahalang nasyonal sa mahal na lalawigan ng Bulacan, mahal na Pangulo, hindi po kayo mabibigo. Maraming salamat po again. Ang pamahalang panliliwigan ng Bulacan ay lagi pong katuwang ng Department of Education. Kailan lamang ang provincial government ng Bulacan ay lumagda isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education at Bulacan State University upang magbigay ng scholarship grants para sa isang daan public school teachers na kumukuha ng kanilang master degree sa ilalim ng aming proyektong tulong pang-edukasyon para sa mga Bulakenyo. Mahal na Pangulo, at sa ating kalihim, nais ko pong ibahagi sa lalawigan ng Bulacan na sa lalawigan ng Bulacan ay meron tayong isang dalubhasaan na funded and managed by the provincial government, ang Bulacan Polytechnic College, kung saan ay patuloy natin itataguyod at paglalaban ng mataas na dekalidad ng pampublikong edukasyon para sa maralitang mag-aaral. We are proud to announce na ang BPC ay may impressive track record at passing rate sa licensure exam for professional technical vocational educators sa buong bansa. Ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan sa programang nagtataguyod
ng profesional na pagunlad at pangkalatang kapakanan ng ating mga guro. Sa pagharap po natin sa hamon ng sektor ng edukasyon, artificial intelligence, distraction sa social media, mental health crisis, kailangan natin palakasin ang ating mga guro. And at the end of the day, technology will evolve and system may change. By the heart of education will always be the teacher. Maraming salamat po again, Mr. President. Saludo po kami sa inyo. Congratulations po. Thank you po. Maraming salamat po, Governor Fernando. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Sunny Angara, na siya ring mangunguna sa panunumpa para sa ating mga guro at sa pagpapakilala sa ating panauhing pandangal. Sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., former President Gloria Macapagal-Arroyo, sa ating Gobernador, Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex, Mayor Rida, Kong Art, Kong Ana, Kong Plato, sa lahat ng mga mayors na kasama ngayon, sa ating DepEd family, at higit sa lahat sa ating mga guro at school heads na tatanggap ng kanilang promotion ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, Mr. President, lubos ang aming pasasalamat sa DepEd sa inyong pag-aaruga at pagmamahal at pagbibigay pansin sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat. Sir, we will call on stage some of our teachers, yung mga long-serving personnel who are nearing retirement and will finally receive their long-deserved promotions. So, bago po natin isagawa ang oath-taking, Mr. President, tawagin po natin ang ating mga bagong Teacher 4 na dating mga Teacher 1 upang personal na magpasalamat sa inyo, Mr. President. Si Teacher Ligaya Barreras ng Dau Elementary School ng Mabalacat. Siya po ay 63 years old at nag-antay po siya na 29 years bago ma-promote. Si Teacher June Cruz ng Kalulut Integrated School sa San Fernando, 59 years old, 35 years, Mr. President, bago na-promote. Si Teacher Angelica Marcelo ng Saluisuy Integrated School sa May Kawayan, 59 years old, 37 years, Mr. President, bago na-promote. Si Teacher Gina Lapus ng Dagat-Dagatan Elementary School sa San Rafael, 63 years old, 38 years po bago ma-promote. Si Teacher Lucia Dumasig ng Dakila Elementary School sa Malolos, 63 years old, 38 years po bago ma-promote. Napakatagal po, pero dito sa inyong napakagandang programa, Mr. President, nabigyan sila ng pansin. Mr. President, may we invite you to witness their oath-taking on stage with us. So, nasa harapan po natin ngayon ang 1,991 teachers and school heads from Bulacan and Pampanga, Mr. President. Thank you, Mr. President, for joining us. Sa ating mga mahal na teacher at school heads, itaas po natin ang ating kanang kamay and please repeat after me. Ako si, please state your name, please state your address, na itinalaga bilang ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga katungkulang pinagtalagahan sa akin at sa dapat gampanan. Sa iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas at mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral.
ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Muli, congratulations sa inyo at thank you again, Mr. President. Hindi na po natin pahabain para sa kanyang mensahe, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Nagkikwentuhan lang kami at sinabi ko napakatagal nila masyadong nagantay at mabuti na lang kayong lahat. Para masyadong matagal na nagantay at buti na lang na buo namin itong programa na ito na suporta sa mga guro. Maraming salamat sa kalihim ng ating DepEd, Secretary Sani Angara. Nandito rin po ang dating Pangulo at ngayon, ang 2nd District Representative, Representative Gloria Macapagal Arroyo, ma'am. San Jose del Monte, Lone District Representative Arturo Robes. And the honorable members of the House of Representatives who are here this morning. Bulacan Provincial Governor Dan Fernando, who also deserves our congratulations dahil napakarami ang nabanggit niyang programa na isinasagawa dito sa kanilang lalawigan. Congratulations with that, Gov. San Jose del Monte City, Mayor Rida Robes and the other local government officials. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-starring at pinaka-guest of honor dito sa ating samahan ngayong umaga na ito, ang mga bagong promote na teacher at saka school head under the expanded career progression. Alam niyo po, sa mga talumpati na nauna dito, ay marami pong nagpapasalamat sa akin at pinapalakpakan ako. Ay nais kong sabihin sa kanila, maraming salamat sa inyong palakpak at sa inyong pagsasalamat. Ngunit, ang tunay na dapat natin palakpakan at pasalamatan ay ang ating mga guro dahil sila, para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng atin sa buong pamahalaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Personal ko pong gusto kayong makasama sa inyong panunumpa ngayong araw dahil alam ko po na gaano kahalaga para sa inyo ito. This is the third oath-taking of teachers and school heads under the expanded career progressive system. Nauna dun sa amin sa Ilocos Norte, tapos sa NCR. Ngayon, we are continuing to recognize the journey of the teachers in Bulacan and Pampanga who have shaped the future of our children and in that way are shaping the future of our nation. So today, as you take your oath, you reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga guro. Gumigising madaling araw, bumabiyahe ng malayo. Pagdating sa paaralan, buong araw kayong nakatutok sa mga bata. Pag uwi, magche-check pa kayo ng papel at maghahanda pa para sa susunod na araw. At kapag kailangan ng bayan, nariyan kayo sa presinto tuwing eleksyon, sa komunidad para sa census, sa anumang tungkulin, kailangan gampanan, nandyan ang ating mga guro.
Talaga naman, ang serbisyo ninyo sa bayan, hindi lamang ay para sa bayan, hindi lamang sa paaralan. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakitan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Kahit ilang laptop, artificial intelligence, o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit, at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. You are the ones who teach them the lessons for work and for life, how to care for others, how to be responsible, how to stand with integrity. These are the foundations of a strong society, and they are built day to day in your classrooms. In this age, many of our challenges require discipline, honesty, empathy, values first learned at home and strengthened in your classrooms through your example. Kaya tanyaan ninyo ako ng taus-pusong pasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at sa inyong malasakit. That is why our responsibility as a government is to stand beside you, making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Kagaya ng aking nasabi sa dati, prioridad natin ang edukasyon hanggang matapos ang administrasyong ito. At bilang patunay, naglaan tayo ng mahigit 1.34 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Katumbas ito ng higit 4% ng ating buong ekonomiya ay nandyan para sa edukasyon, para suportahan ng guro, para tulungan at alalayan at alagaan ang ating mga kabataan. Alam din natin na sa sobrang dami ng inyong trabaho, minsan nakakalimutan na ninyo kumain o kaya naman lagi kayong puyat. Kadalasan, nawawalan na kayo ng panahon para tingnan ng lagay ng inyong kalusugan. Kaya inilunsad natin ang Yaman ng Kalusugan Program o yung Yakap Caravan. At sa programang ito, ang serbisyong medikal ay ang lalapit na sa inyo. May libreng, kasama po dyan ang libreng laboratory test, na mga urinalysis, blood work, konsultasyon, gamot, at pagsusuri ng inyong vital signs. Tiniyak din namin na naipamahagi ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon. Nagdagdag din tayo ng 7.37 billion pesos para makatanggap ng benepisyo ang lahat ng kwalipikadong guro. Bukod pa rito, naibigay na rin ang 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 at 2026. Pati na rin ang 7,000 pisong medical allowance simula noong 2025. Patuloy din natin pinalalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming senior position. After all, when our teachers are supported, our students are better served, and our nation moves forward with greater confidence. As you assume a new position today, I hope you carry with you the faces of the students who look up to you, the parents who entrust their children to your care,
and the communities that believe in the difference that you make in their lives every single day. Teach not only knowledge, but empathy, not only skills, but character. Because long after the lessons are over, what your students will remember most is how you made them believe in themselves. And that, more than anything else, is how a nation is truly transformed. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, hinihiling po natin ang ating Pangulo na magpaunlak ng photo opportunity. Una, tinatawagan po natin sa entablado ang mga DepEd Region 3 officials.